Bro, may nagtanong kasi sa akin, bakit daw pinoprosesyon ng Santo Niño? Ano daw ang silbi ng Santo Niño, bro? At bakit daw ililipat-lipat ang imahe sa mga bahay? Brother Junre. Wala na. Sira na. Hello? Ayun. Oh. Hello? Okay, go ahead. Ano yung tanong? Bakit daw pinoprosesyon ang Santo Niño? Ano daw ang silbi ng Santo Niño? At bakit inililipat-lipat ang imahe sa mga bahay? So, tatlo yung tanong niya. Una, bakit pinoprosesyon ng Santo Niño? Pangalawa, ano ang silbi ng Santo Niño? At pangatlo, bakit daw ilipat-lipat ang imahe sa mga bahay-bahay? Okay, bakit pinoprosesyon, no? Kasi yung una, kung bakit ipiniprosesyon, yan ay gawain na, no? Tradition yan. Living tradition ever since Old Testament, no? Marami tayong mababasa na talata sa Old Testament na nagpo-procession sila ng mga banal na bagay. Like yung pinaglagyan ng banal na tipan, no, yung the Ark of Covenant, pinoprocession yon, in which andun ang 10 utos ng Diyos, no? At yan prefiguration yan, yung 10 utos na yan kay Panginoong Jesucristo, na siya namang na ipinanganak sa mundong ito simula sa sanggol. Yung sanggol na yun yung Holy Child na tinatawag nating Santo Niño. So ano ng Santo Niño? Ito ang pagpapaalala sa atin na minsan sa mundong ibabaw ay merong isang ipinanganak na tagapagligtas. Paalala yan na katuparan sa hula sa Isaías na ipapadala ng Diyos sa kanyang bugtong anak, no? Isaiah 9:6, ang bata na yan tatawaging Almighty God, at siya ay walang hanggang ama, Prince of Peace. So yun ang inilalarawan ng Santo Niño. Sino yung inihulad na yun yung Santo Niño na naging ipinanganak, naging bata, no? Yung Diyos nagsimula sa pagkabata, dumaan siya sa stage ng pagkabata. Although he is truly God, he is also truly man. Kaya meron siyang larawan ng isang batang sanggol, banal na bata. So yun ang inilalarawan ng Santo Niño. At yung pangatlo, ano yung pangatlo? Ano yung pangatlong tanong? Bro Angel, ano yung pangatlong tanong, Bro Angel? Kung bakit daw ata, bro, pinilipat-lipat yung Santo Niño. Okay. That is another way of tradition. Tradition 'yan ng mga I think Filipino tradition lang 'yan. Hindi lang ang Santo Niño, kundi pati rin ang Mahal na Birhen, no, na ipinahintulot ng iglesia naman yung gawain na 'yan kasi hindi naman 'yan pamahiin. Malaki kasi ang malaki ang ambag niyan sa bilang isang Kristiyanong nananampalataya, dahil ang pagpalipat-lipat ng imahe na yan, hindi lang ilipat, no? May kasama yung pagdarasal, may kasamang alaala, no, sa gawain ng simbahan na panalangin. So hindi yan basta lang inilipat-lipat, mayroon yang pagdarasal dyan at kinakailangan gawin yan sa kung sino mang bagay ang mapuntahan. It's part of tradition. So wala pong paglabag yan sa kautusan ng Diyos, dahil ang sabi ng Diyos, ang anuman ang ipahintulot ng simbahan ay papahintulot sa langit. Yun lang at maraming salamat. Magandang gabi po sa lahat na nakikinig dito sa Punto por Punto. Yung tanong ko po, Brother Jando, is 2 Sundays ago yata, yung gospel, yung tungkol sa Samaritan woman na nag-iigib ng tubig. Tapos nandun si Christ. May sinabi doon ni Cristo na ang tubig na
ibibigay niya ay kailanman hindi mauuhaw yung tao. Ito po ba ay nagmanifest doon sa pagkamatay niya sa krus noong may lumabas na dugo at tubig sa kanya? Yes, tandaan po natin, kagaya dito sa, basahin nga na po natin din, John 6:1-38 po. Sabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. So, yun po yung ano niya, symbolic po yung ano niya doon sinasabi niya, ako yung tubig, no? Because ang sabi diyan, yung sumasampalataya, no? Hindi ka na magugutom, hindi ka na mauuhaw. Kapag ikaw nanampalataya na, no, lahat ng pangangailangan mo ay ibibigay niya, pwedeng physically at pwede rin siyang connected, lahat po yan, no? Yung dugo niya doon, yung tubig na dumaloy, lahat po yun, no? Lahat po ay grasya ng Panginoon. At kapag nanampalataya ka, sabi niya mismo ni ating Panginoong Yesus, ayan, yun po yung sinasabing hindi ka na mauuhaw kailanman, kapatid. Faith po yun kay Jesus Christ. Believe and have faith. Yun, hindi ka na, yun po yung essence na sinasabi ng ating Panginoong Yesus, kapatid. Yung nung Sunday yata nung nagkaroon ng debate si Mark Umbao at si Brother John Ray, may sinasabi doon. Sunday po yun. Sunday, sinasabi doon ni Mark Umbao na parang hinubad daw ni God the Father yung kanyang pagka-Diyos at saka siya din yung naging Kristo. Yun ba yung pagkasabi na doon? Ano yun? Sabi ni Mark Umbao na hinubad ni God yung pagka-Diyos niya. Wala. Father, Kung yun ang sinabi niya, mali yun. Wala sa Biblia na hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Ang nasa Biblia, ang hinubad ni Kristo ang kanyang pagkapantay sa Diyos. Yun ang nasa talata. Yung ibig sabihin ba doon, bro, na sinasabi ni Mark Umbao na yung si God the Father, siya din yung naging Kristo, yung ba sinasabi niya? Mali nga yung unawa nila. Hindi pwede mangyari na si God the Father ang siyang naging Kristo. Dahil sa Biblia, kausap mismo ni Kristo ang Ama. Sabi niya doon sa lagay na natin na 17:11 ng Juan. Anong sabi dito ni Kristo mismo? At wala na ako sa sanlibutan at ang mga ito, yung kanyang mga alagad, ay nasa sanlibutan at ako'y paririyan sa iyo. May kausap si Kristo eh. Ako'y paririyan sa iyo. Sino pupuntahan niya? Yung tatay niya. Amang banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin. Iba ang binigyan, iba ang nagbigay. Ang nagbigay, yung Ama. Iba yung tanong, bro. Iba yung tanong niya. Ang tanong niya, yung stand ni yun nga. Mark. Mali yung stand ni Mark Umbao. Tinatanong kung mali. Ang tinatanong niya, yung ba yung stand niya? Yun ang stand niya, bro. Yun ang stand niya na ang Ama, yung God the Father, yun ang naging Kristo. Yun ang stand niya, bro. Kasi yung stand niya, bro, hindi nagme-make sense eh. Dahil talaga hindi make sense yun. Maraming beses na nakikipag-usap si Kristo sa kanyang Ama. So hindi naman pwedeng ibig sabihin noon na kinakausap niya yung sarili niya. Ayun na, malaking problema yun. Malaking tawag dito? Nonsense. Sa nakausap ko sa Pentecostal, kung nalala nyo si Ronel Nunez. Sabi ni Ronel Nunez, ang kinakausap ni Kristo yung kanyang pagkaama.
Sabi niya. Tapos yung sinabi doon ng ama daw na ito ang pinakamamahal kong anak. Ang meaning daw doon, this is my beloved body. Ayun. Talagang yun, malaking problema nila, bro. Oo, at saka di ba, nagdadasal pa si Kristo na kumbaga, let this cup pass by me, but your will be done. At hindi. Your will ibig be done. Not mine, no? Ibig sabihin, iba yung kinakausap niya, hindi yung sarili niya. Yes, pero yun ang kanilang mindset eh. Kaya nga ako, kawawa yung mga naniwala sa sa oneness. Tsaka sa cross din, bro, yung namatay siya sa cross. To you, Father, I commend my spirit. Tapos sinabi pa niya doon na, forgive them for they don't know what they're doing. So, may kinakausap talaga. Hindi naman pwedeng, kaya nga sabi ng mga disciples niya, si Christ daw, kinakausap niya yung Ama. Yun mismo na witness ng mga disciples. Kaya, yung aral pa lang nila, bro, sasabi ko na maling-mali talaga. Talagang nonsense, illogical, lahat-lahat. Yes. Yun lang po, bro. Thank you. Okay, thank you. So, pasensya na po kay G. Galarion at saka kay Ate Marilyn Gomez dahil alas 10:11 na po. Sobrang lagpas na po tayo at doon po sa mga nag-comment po, pasensya na po dahil hindi ko na po maano lahat. Basa-basa lang ako ng yes, Brother Glenn Luzon, no? Okay lang. Mayroon nga message dyan, Bro Glenn, bago tayo magtapos, Brother Glenn. Kuan lang. Yung keep faith lang, tapos mag-aral mabuti ng pananampalatayang Katoliko. Yun, ayun, nakita pala sila ngayon doon, no? Galing yan dito. Salubong kami, salubong. Okay, nagkasalubong pala kayo, no? Okay, so doon po sa mga sa mga katanungan po na nasa comment section kanina, yan, kinokolekta ko po para ihanda po natin yan sa mga darating na mga tanungan portion. Okay, so hanggang dito na lang po tayo ngayong gabing ito. So, save ko lang po itong mga pending questions para sa mga darating na mga episode ng punto por punto, kaya ng straight to the point, no?